Alright, good morning ulit mga brother. So yun, yan ang sabi ko, re-rest back tayo sa Aurora ngayon. Dahil kung maalala nyo last 2 weeks ago, hindi tayo natuloy doon dahil di na-approve ang SPAS. So ngayon, na-approve na yung SPAS ko. At sinama ko si Diana. May alagang kambing si tatay. Grabing hangin yun nakakapagod. Ganun kalakas na hangin kasi sinusuppress mo yung lakas niya kinokontra mo siya So parang yung effort mo na yun, grabe, nakakapagod yun. Mamaya sasakit ng katawan ko na-expect ko na yan. Sigurado yan. Hi guys, tuloy ang biyahe. Connect tayo ng CLX Tarlac kasi pupunta tayo ng Cabanatuan. Ang gulo ng ano namin ang gulo ng ruta namin. Yan yung kabundukan na pupuntahan natin. Umuulan na naman sa pupuntahan namin guys. Tunay na lingkod ng bayan dito sa Soko, Scene of the Crime Operatives. Sa panahon ng pandemya, may kasama ka ang UNICEF, isa sa mga sponsor ni Mike TV, Gabriel's Bike Shop, Dayan Skincare Spa, and Bungabon National High School. Sponsor ng Bungabon National High School. Mambo na guys, mambo na nga pala. Sorry, wrong timing. Doon tayo. Dito tayo ngayon sa Aliaga, Nueva Ecija. Doon naman ngayon umulan ng napakalakas. Nakakala mo may bagyo. So sabi ng mga taga doon ay kahapon pa pala nag-uulan ng ganun kalakas. Pero dito sa bandang Cabanatuan kanina nung dumaan kami ay napaka-aliwalas naman. Wala namang senyalis na uulan ng ganung kalakas at wala rin bakas ng ulan dito. Doon. So hindi ko alam kung bakit ganoon yung nangyari kasi yung pag-akyat namin papunta dun sa boundary sana ay napakalakas ng hangin at sabi ng mga pulis na gwardiya doon ay meron daw landslide na nangyari sa sobrang lakas nga ng ulan at hangin. Alright, so pasok tayo ng CLX. So ang plano ngayon ay pupunta na ngayon tayo sa Pangasinan. Mula dito sa Aliaga, Nueva Ecija ay lalakbay natin itong CLX. Ito nga pala CLX na to ay libre pa wala pa pong toll gate ito, pero pinapadaanan na nila kasi syempre sayang naman kasi lahat na ready na to Yung sa kabila nga lang hindi nila ino-open for some reason, hindi natin alam kung bakit. At saka Tiplex, tapos kukonekta tayo either sa or mag-exit tayo bali dito sa Pangasinan na siguro Urdaneta, or bago mag-Urdaneta lalabas na tayo pababa, pakaliwa papunta naman doon sa coastal area ng Pangasinan, sa Anda, Pangasinan. Kami na nagtitinda dito. Welcome to
Urdaneta Bypass Road, guys. Ang dami nang nagtitinda dito. Sabagay maluwang kasi dito sa gilid nito. Dito tayo sa Calasiao, Pangasinan. Ayan. Nakatapos lang natin kumain. Ginabi na tayo. Dahil pahinga kami ng pahinga. Nantok na kami pareho. Kasi pupunta namin dito, galing lang ng trabaho yan, hindi Diana. Dito na tayo mag-overnight sa Dagupan, sa may Tondaligan Beach Resort. At meron din mga riders nga pala. O nga pala, no? Shout out kay Maynard at sa team niya. Tatlo sila kanina nag-rides, taga-Tagig. Pag may mga gustong magtanong sa akin, i-directa nyo sa Facebook, guys, kahit hindi na sa YouTube. Facebook nyo, kaya po may Facebook account doon sa ko na nakalink sa YouTube, dahil yun po pinakamadaling paraan para makontak nyo ako. Kaya feel free. At saka sa Facebook naman, nagpo-post din naman ako na same info, same videos na pinupost ko sa YouTube. Pero syempre late po mag-upload doon. Hi guys, good morning. Nandito pa rin tayo sa Tondaligan, Dagupan City. Dito nga tayo nakapag-overnight. Sinubukan natin pumunta ng Baler or Aurora kagahapon. Kaso nga lang sablay, sobrang lakas po ng ulan doon at saka hangin. So parang binabagyo kami nung dumaan kami doon. Kaya in-advisean kami ng mga pulis na bantay na huwag na lang ituloy kasi meron na rin palang landslide doon sa dadaanan namin doon sa may Bungabon dapat. So ngayon papakita ko sa inyo kung anong itsura nito ngayon. Ay mga cottages, pwede kayong rentahan. Pwede rin tent dito actually. Ang dami ng tao. Sunday nga pala ngayon, ha. Ano yan, mabuhangin yan, yung alo na yan. Ayan. Oo. Sa mata niyan. Doon na napuputol itong sementadong part na to. Malapit na lang dito. So ang pinakamahaba talaga papuntang eastern side nito, papuntang San Fabian. Hanggang San Fabian po itong daan na to. I mean itong baywalk na to. Ganun siya kahaba. Ilang kilometro rin yan. Kaya pabor to sa mga nagja-jogging, kasi simulan mo dyan hanggang doon na sa dulo. Apakalayo niyan. Kung isang balikan lang yan, solve ka na. Bago mag-weekend, nililinisan talaga to. So ito yung primary na problema dito. Ito dapat tatayuan ng pader para ma-prevent itong mga buhangin na to na pupunta dito sa dinalakaran ng mga tao. Kasi pag bumabagyo po yan, talagang makapal daw talaga dito. Parang pumapantay na yung mga buhangin na pupunta dito sa part na to, which is dapat yung may buhangin lang. Kaya syempre yung maintenance medyo mahirap-hirap. Inuumpisahan daw nila yung paglagay ng wall doon sa may bandang eastern side pababa papunta dito. Sumama siya ngayon dahil ngayon lang nakapag leave. So dapat lakad niya yung Aurora, kaso nga lang wala. Nasimulan gawin ang proyektong ito noong 2018 na may kabuoang budget na 75 million pesos. Hiling naman ni Dagupan City Mayor Mark Brian Lim na kailangan din ng barrier sa proyekto dahil kapag high tide at bumabagyo ay napupunta ang buhangin sa baywalk. May kabuoang haba na 3 kilometro mula Tondaligan Beach hanggang sa Bunuan Beach. Maaari rin nilang ikonekta ang nasabing proyekto sa mga katabing bayan nito, San Fabian, Binmaley at sa Lingayen. Sa kasalukuyan, ongoing pa rin ang paggawa sa second phase ng project. And as of January 2021, meron nang natatapos sementuhin na 1.2 kilometers. Ito ay may pedestrian lane, bike lane at plant boxes. Inaasahan na pag natapos ang proyekto ay lalong dadagsain ng baywalk. Parang dampa nga to dito sa Dagupan. Tatabi siya ng ilog. Ayan. At halo-halo muna tayo saglit. Picture lang sila. Floating cottage. Tapos ito yung resto. Ay, may floating restaurant para doon, no? Sa may tabi, baba ng tulay. Ang taas yan.
Ganda ng araw dito eh. Pagdating mo ng bungabon, malamang bumabagyo na naman doon. Sa lugar lang na yun ang bumabagyo. Binmaley Sentro. Ito yung bayan nila. So gusto ko lang ipakita sa kanya itong part na to. Saka tayo babalik. Babalikan natin yan, papunta naman tayo doon. Grabe, Sunday ngayon ha? Bus. Mga nag-outing, nakabus. Norseman Beach Resort. So ito na yung dulo ng daan na ito. Gano'ng karaming tao yan. Doon sa ano, hindi rin sila makakaligo ng mabuti dyan dahil nga ang lalakas ng alon, tsaka yung gaya sabi ko, yung tubig may kasamang buhangin. Huwag na kayo magpahuli, punta na kayo dito. Fiesta sa Binmaley Baywalk. Aba, kung akala nyo natatapos na dito ang kasayahan, aba, Binmaley pa lang po yung nakikita nyo. Wala pang Lingayen dyan. Tara. Tamang shot lang si na kuya doon, tanghalin tapat. Time check nga pala natin, 12:54. Mag-alauna na pala. Dito hindi masyado. Meron na pangilan-ilan. Ganda, no? Parang may program yung mga siklista dito. Ano to, karera? May karera yata sila. Political rally. Ito yung boundary ng Lingayen at saka yung Binmaley. So Binmaley papunta doon, ito dito Lingayen. Kasi ito na yung papuntang City Hall na to eh. Ito guys yung capital, provincial capital ng Pangasinan. Anong part na to? Ang ganda rin, ano? Lingayen. I love Pangasinan. Yay! Tumata muna tayo. Tapos dito yung likod niya, ganito na kaluwang dito dahil ewan ko kung bakit ayaw mag-picnic yung mga tao dito. Karamihan doon sa may Binmaley. Or bawal magtento. Pwede pala magtento. Mas gusto nila doon kaysa dito. Mas friendly daw kasi yung parking doon. Baka walang bayad yung parking kasi may banday dito sa parking, oh. Suwal na tayo.
Pupunta tayo ng ano ang pangalan nito, Masami Ray White Sand Beach. So dito tayo sa crossing. Pwede may daan pala dito papunta doon. Tara puntahan natin. Kaso one way lang to guys ha. Oh, asfaltado pa dito. Hindi, maliit na part lang. Good luck sa akyatan natin. Parang lasing si tatay ha. No, pag-ganto-ganto rin, hilly type. I might like this place. Kinda like it though. Baka muna. Ito may checkpoint. Kaso wala akong ano, face mask dito. Okay lang, suot na lang tayo ng helmet. Ha? Vaccination. Ay, sobrang lapit na natin. Mambon na. Huwag, wala namang ganyanan. Sinukuhan ko na yung ulan dun eh. Mga riders. Alright, dito na tayo sa hindi pala ito Masami Ray. Kasi yung Masami Ray Beach Resort pala ay private. Pero I think yun yata yung bundok na inaakyat nila, yung dalawang island na yun. Pero ito ang itsura niya dito ngayon. Maraming debris na mga halaman, seagrass. Tapos meron sang, kita nyo naman, banana boat. Tapos yun, pang snorkeling siguro yun, re-rentahan nyo. Nag-inquire lang kami sa mga rates nila dito. Mga rooms nila so far ay 2,500, 2,000, pwede 1,500 kung magaling kayo makipaghagel. Kaya tignan mo yung ganyan ko. Oo nga, ay naalala ko. Ito. At yung quality ng buhangin dito. So parang daming mga anong tawag ito? Seagrass? Ito pala yung Masami Ray. Ayan. Siyempre kaibahan dyan, may pool sila, mga ganun. Sa mga ibang amenities. Oo. Hindi, private na hindi private. Yan nangyari. Private yung entrance na rin dagat. Yung dagat hindi. Kasi yung mga taga-ibang beach resorts, pwede pa rin sila maglakad-lakad dito. Ay hindi, maluwang din siya. Ano siya? Halos bahay yung ang pata-resident. Maganda party dito ah. Maganda dito. Maganda nga dito. Paganda nga ng paganda yung buhangin, no? Dito maganda ba? Ito maganda dito ng konti. I mean definitely ito yung magiging highlights dito sa cove na to. Kung gusto nyo naman ng island hopping, itong dalawang island na yan. At saka yun, yung island dun. Separate pala yan. Nakakaway tayo ng tubig na to ah. May duyan pa oh.
Oh, maganda nga rito. Ang ganda nung... Mas malinis siya. Kumaga. Oh, makulimlim na naman. Actually, umambon na. So, diretso na tayo ng Anda. Grabe, ang layo pa naman to. Dapat malapit lang to actually. Nagpatagal lang talaga yung mga dinaanan natin mga barangay. Kasi syempre, makikipot yung daan. Mga ganyan. Hindi na kasi tayo dumaan dun sa pinaka main road eh. Alright, dito na tayo sa Alaminos City. Hindi na natin dadaanan yung 100 Islands. Gabi na. Time check nga pala 5:13 ng hapon. Alright mga brother, dito na tayo sa bayan ng Anda. Oh, hindi ko alam exactly kung ito na yung pinaka poblasyon, ano, pero hindi naman mahigpit dito. Merong pulis dun kanina sa ano, lagpas ng tulay, yung red na tulay. Hindi naman nanita. So we're good. Alright mga brother, Tondol, Anda na tayo. Ito, parang may boulevard din to eh, no? Oh, may kayak pa. Haba naman kayak yan. Ba yan? Kayak yan. Kaya masama kung surf yan. Hindi nakapanipaniwala. Hindi kami nag-withdraw doon kanina sa may Alaminos. Meron pa kaming pera dito, kaso nga lang kulang na. So ngayon, pagdating namin dito sa Andabayan, ay ATM walang laman, yung land bank. Ngayon ang problema kami ngayon kung paano namin babayaran itong accommodation dito. So kung papayag sila ng GCash, dahil wala namang problema, may pera naman tayo, kaso nga lang nasa online, nasa GCash at saka sa bank. Kaso kung hindi, aba ito masama to. At babalik tayo nyan. Maghanap tayo ng resort na mayroong pwedeng magbayad ng GCash o kaya bank transfer. Tignan natin to kasi 1.5 daw to eh, yung kubo nila. Dulong-dulo na to. Saan tayo? Sa yung mga kubo ng mga to. Ito, sobrang dulo na to. Dulong-dulo na to. Kung saan tayo? Hello guys, good morning. Dito tayo sa Anda, finally. Dito tayo nakapag-overnight sa may... Muntang ko na kung saan kami. Pero bandang dulo na to. Napakadulo na namin. Siguro pangalawa o pangatlong pinakadulong resorts. Si Doming. Ito nga pala, ito yung nangyari sa amin, oh. Yung takip na itong side box sa Pioneer, nabasag nakaraan. Nasagi yata ni Diana. Ewan ko, hindi na rin namalayan eh. Tapos yung mga damit na nandito, dalawang damit lang naman, lumipad. Tapos yung takip wala na. So ginawa namin, nag-DIY kami. Kumuha kami ng karton, tapos binalot namin ng plaster ng scotch tape. Epic ka muna. Tsura niya ngayon. Or pwede ako magpagawa ng ano, ng fiber. Papasadya na lang tayo siguro. Gusto ko ganyan din kaliit. Manipis lang. Parang may maliit pa na sandbar doon sa may banda ron. Parang may island ata to eh. Mga nandun, madadaanan nyo rin yung mga resorts din yung mga nandyan sa may unahan doon. Gusto ko saan maglakad din, no? Pero epic talaga yung nangyari doon sa Pioneer namin. Pinakita ko sa inyo. Mukhang tanga lang. Hindi, ano, parang free. Pabibili natin si Diana yung kapalit. Kasalanan ni Diana, hindi mo lang niya nakita katabi niya. Nasa tabi niya lang, hindi mo lang nakitang na-open yung takip. Mabilis magpatakbo eh. Kahit mabilis ako magpatakbo, hindi ma-open basta-basta yan. Ito pala sa amin yung mga kubo na to. Ito may kasalanan. Ayan, kasi mas mura to eh. Mas mura to guys, 1.5. Pero mahal pa rin. Mahal na talaga accommodation sa party dito. Kumpara mo sa Tondaligan. Sa Tondaligan, yung 1.5 mo, napakagandang room na yun. Akala ko putik yan kanina. Yung pala hindi, buhangin pala to.
puting buhangin. So ganyan kahaba yung ano nila, seashore. Amin yung buhangin hanggang doon, tagal ang layo. Oy, mga dalawang motor pa, hindi nala doon, no. Sa sentro, sa poblasyon. Withdraw lang kami dahil isa lang pala yung bangko dito, isa lang pala yung ATM machine. Wala pa rin. Wala nga. Patay tayo dyan. So kung pupunta kayo dito guys, meron kayong make sure na meron kayong dalang cash, sapat na cash. Kasi kasi hindi natin alam kung sira itong land bank dito, walang laman, kung kahit anumang issue. At saka syempre maganda rin yung may backup kayo, may mga online accounts, mga ganyan. Ito ba yung boundary? Huwag na nga lang tayo magpa-picture. Pwede rin, ano? Ha? Wow. Ito mga fish pen, ito mga falls daw, hindi ko alam kung gaano kalayo to. Pero yung bayan ng Bolinao guys, pabalik papunta doon. Gaano kalayo yung Bolinao Falls dito? May isang oras ganyan? 30 minutes. Try natin puntahan yung Bolinao Falls. Kasi nung pumunta kami dito, isa rin yan sa mga hindi ko napuntahan eh. Tatlong falls ang meron dito. Sabi ko wala nang side trip eh. Oh, maganda nga yung daan eh, oh. Parang bagong gawa lang eh. Nagbigat niya sir. Nyati require anong requirements papunta doon sa falls? Environmental fee. Tandaan mo na. Sige, babe. Vaccination card? Wala na sir? Wala na. Okay. Hi guys, dito na tayo sa Bolinao Falls 1. Ang dami pa rin tao dito. Kahit kahit Lunes na. Tara. Thank you, Nay. Thank you. Ako taas pala na kiyata na to. Ay, putang. Papamura na si ate. Sobrang taas nung inakyat. Papamura na si ate. Nung problema siya pa nung huminga eh. Ay, ang luwang nga. Maluwang pala to. Lapitan natin ng konti. Ayun. Maluwang nga daw. Masarap mag-swimming dito. Ayun, banda ron. Kasi meron daw bukal dito sa ilalim niyan. Kaya pala hindi natutuyuan din. So kahit siguro mawalan yung tubig dito na bumabagsak, hindi pa rin mawawalan to. May balsa pa sila oh. Tinularan nila yung pagsanhan. Nagkakayak si na ate pero hindi naman umuusad. Hindi umuusad. Alright, hindi na natin pupuntahan yung Falls 2. 11 na ng umaga. Ang lapat ng kalsada na to bagong bago. Sana ba tayo? Bani pa rin ba to? Parang hindi na to bani Oh, may lamppost na rin oh. Asfaltado. Sarap magpatakbo rito. Dasol na tayo. Dasol, Pangasinan.
kakapasok lang natin dito sa Santa Cruz, Zambales. Ito na yung boundary ng Pangasinan at saka Zambales. Yung Infanta pala, Pangasinan pa lang pala yun kanina. So wala naman masyadong requirements dito. Vaccination card lang at saka ID, yun lang hihingi nila. Pag fully vaccinated kayo, ayan, mas madaling makapasok dito sa Zambales. Kikita nyo yung updated requirements usually dun sa FB page ng kanya-kanyang probinsya. Facebook lang kayo sa mga government page. Mas madali pong i-search yung mga updated requirements, para hindi kayo magtanong sa akin kasi hindi ko po alam yan, yung mga updated nila. Ang masasabi ko lang kung ano yung requirements na hiningi sa akin nung time na pumunta ako doon. Yun lang po yung masasabi ko dyan. Hindi ko po masasagot yan dahil hindi naman ako representative ng ITAF or IATF. Baka maya makapagbigay pa ako ng information na mali, di ba? Kayo rin magsisi, sayang yung oras nyo doon. Usually nagbibigay sila ng update every 15. Usually ganun yung range nila eh. Meron din weekly, depende, mga 5 days lang. Pero usually ano yan, 15 days bago magbigay ng bagong notice. Kung i-extend halimbawa yung ganung requirements or tatanggalin na, etc. etc. Saan na tayo? Wow, ganda. Shucks. Paraiso, mi amigo. It's a paradise. Paradise. Masinloc. Nasa Masinloc na tayo. Aha. Masinloc pa rin tayo. Itong part ng bundok na to. Naglilinis tong barangay na to Iba Zambales na tayo. Alright, Botolan na tayo. Botolan, Zambales. Ang ganda ng mga tanawin dito, yung mga bundok. Mountain landscapes. Ay, San Felipe. Ano susunod dito? San Antonio na yata susunod dito. Puro pangalan ng santo. Oh wow. Wow wow, sinong di mawiwili. Pareho na kaming ngarag na ngarag ni Diana. So mag-overnight na lang tayo sa Liwa, tapos bukas na lang tayo uwi. Wala na to. Ubod na sakit din ang katawan ko, pati siya, ganun din. Ang ganda na ng daan dito papuntang Liwa. Bagong semento. Yun lang. Moy, ngayong hapon po. Saan po tayo, sir? Sa NCR po, Sir, vaccination card. vaccination card po meron. Thank you po, thank you. Thank you. Ganda rin dyan, no? Yan lang. Sarado sila. Open daw. Accommodation ko na. Di kubo, ay di ko, di tent lang. Poin. Ada pa kabana?
Anya di pag parking area ito yung jay. Okay, mabalik nga alay niyo motor. Okay, thank you, thank you. Sige po. Hola, kabalyeros! Nagbabalik tayo dito sa Liwliwa, Zambales. At dito tayo nag-overnight na naman dahil grabe, hindi namin nakayanan kagabi. Pauwi ng Manila, galing Anda, Pangasinan. Hindi na kami maliligo dito. Actually, maaga pa lang, mga 7:30 pa lang ata. Yes, old na. Pang-apat na beses na dito sa resort na to. Pangatlo ko na ata to dito. Good morning ulit. So ito na, paalis na tayo dito sa Liwliwa, Zambales. Dito yung kabila. Ang dami rito, tabi-tabi naman eh. What a view. Solid to. Anyway, breakfast muna tayo mga brother. Parang ganda oh. Ganda guys oh. May mga table pang mayaman. Yayamanin ng mga table yan. Tungbak sa atin, awang-awa na ako. Water buffalo, Eagle of the North. Ayos to ah. May bearing kaya to? Nainggit na naman siya. Nainggit si Diana mga kaibigan. Gusto niya rin meron silang unggoy. Hey, what's up monkey? Ang ganda nung ano nila, di ba? Counter nila oh. Gawa rin sa kahoy. Grabe namang sungay to. Seryoso ba to? Guys, tignan nyo ah. May ganito ba kahabang sungay? Grabe. Sobra 1 metro. Epic namang sungay yan. Ito sungay din to. Ate, sungay ba to? Grabe namang haba niyan. Ha? Saan? Matanda na kasi. First time ko makakita ng ganyang kahaba. Yan o, papaitan. Alright, approaching Subic. Subic tapos Olongapo. Alright, approaching na tayo ng Olongapo City. Doon pa talaga sa may bundok magka-traffic, ano? Hirap pero i-control yung motor.
Ito yung nakakaloko eh. Mag-stop ka sa may stop para makuna ka ng camera. Stop! Ang laki ng stop, nakasulat eh. Alas 6 ng simbang tabi nang makita ka. Ganda pa nga ng forma mo, naka-DMs ka pa. Ano? Oo nga, yan. Bumili pa nga ng puto bongbong doon sa tindahan. Simbang tabi. Naalala nyo ba yun? Sino bang nakaabot sa kantang yun? Green Department. Alrighty, let's go! Alright mga brother, dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. So meron pa tayong next week papuntang Aurora at tabayanan nyo yan. So kukonekta na tayo dito mula dito sa CLX. Gagaling lang natin ng Subic papuntang NLEX, pabalik ng Manila. Mike TV signing out. Ride safe always.